Kabi-kabila ang rescue operations ngayon sa Palawan dahil sa pag-ulang dulot ng shear line. Nalubog sa tubig ang bahay na ito sa Barangay San Pedro sa Puerto Princesa City kahapon matapos pasukin ng rumaragasang baha. Nagmistulang ilog naman ang kalsadang ito sa Malvar. Ang motor inakay pa ng dalawang lalaki para makatawid ng kalsada. Sa Barangay San Manuel, sinagip ng Philippine Red Cross ang mga residenteng binaha. Nag-deploy din ng Coast Guard para sa paglikas sa mga residente sa mabababang lugar. Sa bayan ng Nara, nagsagawa na rin ng search and rescue operations ang pulisya sa mga stranded na residente sa Barangay Elvita. Nalubog din sa baha ang bayan ng Bako sa Oriental Mindoro dahil sa pag-ulang dala ng shear line. Para kumustahin ang sitwasyon doon, magkakausap natin si Mayor Alan Roldan ng Bako, Oriental Mindoro. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong istasyon. Mayor Roldan, kamusta po ang lagay ng panahon dyan sa mga oras na ito? Maulan pa rin ho ba? Sa ngayon po, medyo maulan po dito sa aming bayan, dito po sa bayan ng Bacos. Opo. Gaano katagal na ba na tuloy-tuloy po yung buhos ng ulan? At may kalakasan ho ba? Opo, mula po nung Friday, Saturday, Sunday until now, ay malakas pa rin po ang buhos ng ulan. Kaya ito po naging resulta ng pagbaha ng aming bayan. Opo, during this time of the year, talaga ho bang maulan sa inyong lugar? Yes, ma'am. Nag-start po kami dito ng October hanggang ngayon, hanggang February, at puro baha po yung inaabot namin dito sa bayan ng Bacos. Pero Mayor Roldan, normal po ba yan sa mga ganitong panahon, ngayong buwan? Talaga ho bang umuulan pa kahit na Pebrero? Panakalang po yung pag-ulan dati sa maraming panahon, pero ito po yung panahon na nagulat nga kami dahil mag-February, March na ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. At dyan po sa Bako, ilang barangay po ang patuloy na lubog po sa tubig baha at gaano kataas inabot po ang level nito? Noon pong last Sunday, ang affected barangays po namin dito ay 24 barangays out of 27. Then ang height po ng tubig, yung pinakamalalim sa kanya ay almost 2.5 meters hanggang 3 meters. Oho. Ilang barangay po ang lubog pa rin po sa baha? Sa ngayon po ay halos 6 na barangay na lang ang lubog sa baha. At gaano pa rin po kataas? 2.5 meters pa po? Ang taas? Ngayon po medyo bumaba na, almost 1 meter na lang po to 1.5 meters. Gaano po karaming residente ang naapektuhan at may mga nananatili ho ba sa evacuation centers? Noon pong kahapon, ang nasa evacuation center po natin kasi yung iba po ay sa simbahan o sa mga private na mga bahanan na sila pumunta, lumikas. Yun pong sa simbahan, mayroon din po almost 308 families or mga 1,350 plus individuals. At hanggang ngayon po ba may mga nananatili pa rin po sa evacuation centers? Sa ngayon po ay wala na, sila po ay nagsiuwi na dahil mababa na po yung hindi na katulad nung isang araw yung tubig baha. Kahapon po itinaas din sa critical level yung Alag River dyan po sa Bako. Kamusta ang sitwasyon po? Anong update dito, Mayor? Nasa critical level pa rin po siya kasi po ayun nga nagsisimula na uli yung malakas na ulan dito, hindi po namin alam at sana nga tumigil na ito dahil kapag po yung nagtuloy-tuloy hanggang mamayang gabi sigurado baha na uli po dito sa aming bayan, sa maraming barangay. Casualties po, meron ho ba? Wala naman? Sa awa po ng Diyos ay wala naman po dahil maagap yun po yung ating ang ating pong NDR. Noong Disyembre po, Mayor Roldan, una nang idiniklara yung state of calamity sa inyong bayan dahil din sa pagbaha. Kumusta na ho ang inyong resources? Ano pong na ibibigay pang tulong sa mga naapektuhang residente?
Sa totoo lang po, kung wala po ang tulong ng Office of Civil Defense at tulong ng DSWD, kaya lang siyempre hindi naman lahat maibigay ng DSWD dahil marami rin mga bayan at lugar ang nangangailangan ng tulong. Ay ang tondo po ng lokal na pamahalaan ay halos wala na pong natira pag pang-ayuda sa mga mamamayan dito sa aming bayan. Mhm. So, paano po kayo dumidiskarte kung nagkukulang na ho? Ayun nga po, nakahiling po ulit tayo kaya nga maraming salamat sa Office of Civil Defense dahil kahit pa paano po sila po yung nakakatulong sa amin na makapagbigay ng ayuda sa aming mga kabarangay at ang ilan ay galing sa DSWD. Tayo nga po ay nakipag-ugnayan uli sa opisina ng DSWD kay Secretary Rex Gatchalian na sana naman po ay mapagbigyan muli ang aming bayan ng tulong dahil talaga kung wala na halos kami na ibigay pagkaloob sa mga mamamayan. Balikan ko lamang po yung sitwasyon po noong ng Alag River. Sabi niyo po ay nananatili ito sa critical level ano po at patuloy ang pag-ulan. Hindi ho kaya dapat ay mag-ilikas na humuli yung mga residente habang nananatili po ito sa critical level. And once po magpatuloy ang ulan, gaano o anong mga barangay po ang maaapektuhan itong river na ito? Kung matutuloy-tuloy po yung pag-ulan, yung pong first 10 barangays na malapit sa Kailugan ay yun po yung unang maapektuhan. Gaano po karaming residente yon? Hindi ho ba dapat ay palikasin na muna po habang nasa critical level pa yung Alag River? Dahil po sa sanay na yung mga mamamayan dito, actually sila naman po yung nagkukusa na magkusang likasin na kanilang tahanan dahil maraming panahon naman po talagang ganito ang nangyayari dito sa aming bayan. Kaya sila po ay kahit hindi mo nasabihan ay sila na po yung nagkukusa na magpunta sa mga evacuation center natin. Alright, marami pong salamat. Baco Oriental Mindoro Mayor Alan Roldan. Magandang tanghali po.